Kumusta mga kaibigan? Narito ang update sa isyong ibinabato ngayon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling nanawagan si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court para sa pagsisiyasat nito sa umano'y extrajudicial killings sa panahon ng drug war sa kanyang administrasyon. Ayon sa ulat ng 24 oras, inulit ni Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Sabi ni Duterte, ano yung ICC na yan? I don't recognize that. Ang tanong ko muna is jurisdiction. Abogado ako jurisdiction. Fiscal ako. So when I face a case at the court every day, magtanong ako, do I have the power? Do I have jurisdiction dito sa kasong pinoprosecute ko? Sinabi rin niya na may mga pagpatay na naganap din sa ibang bansa na hindi pa inaaksyonan ng ICC. Nauna nang sinabi ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Representative Robert Ace Barbers na kasama ang dating Pangulo, kasama si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa sa listahan ng mga individual na aanyahan bilang mga resource person. Barbers said, we will extend courtesy sa dating Pangulo. Karapatan niyang tumanggi, gayon din kay dating PNP Chief. May karapatan silang tumanggi. Walang pilitan itong aming imitasyon. Sabi ni Barbers, wala kaming inuusig. Ang amin dito, mabigyan kami ng impormasyon, ng kanilang expertise, ng kanilang nalalaman, ng kanilang pwedeng maitulong sa pagbuo ng bagong batas na buuin kung sa ganun, maparusahan ang mga accountable kaya namamayagpag ang mga criminal organization dito. Sinabi na ni De La Rosa na hindi siya dadalo sa inquiry para panindigan ang interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Samantala, sabi ni Carpio, ICC warrant ay maaaring lumabas sa Setyembre. Darating kaya sa susunod na buwan ang araw ng pagtutuos para sa mga ahente ng madugong drug war ng Administrasyong Duterte? Kasi sinabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na ang investigasyon ng International Criminal Courts or ICC prosecutor sa brutal na kampanya laban sa illegal na droga ay umabot sa isang mahalagang punto. Sinabi naman ni Hidarian na nakatanggap siya ng katulad na impormasyon tungkol sa timeline nang bumisita siya kamakailan sa The Hague sa Netherlands, kung saan nakabase ang International Tribunal.